at sinabing sila ang mga batang naulila dahil sa marahas na pagsabog. Ipinatugtog niya ang tape ni Ben na labis na inedit kaya parang nilalait niya ang mga batang iyon. Sinubukan ni Ben na ipaliwanag na peke iyon, ngunit nandidiri ang ina ni Brad at pinalaya siya. Determinado pa rin sina Brad at Stacy na tumulong kaya itinago nila si Ben sa trunk ng kanilang sasakyan at umalis. Biglang bumilis ang takbo ng kotse at tinamaan ng bala ang trunk dahil may dalawang motorsiklong humahabol sa kanila. Inuksan ni Ben ang trunk at inihagis ang isang gamit sa mukha ng isang biker, dahilan para ito ay bumangga. Nagpaputok ang iba pang mga biker kaya muling nagtago si Ben at huminto si Brad sa sasakyan. Hindi na nakapreno sa oras ang mga biker at bumangga sila sa kotse, kaya agad silang sinagasaan ni Brad upang tuluyang patumbahin. Pagkatapos nito, ibinaba ni Brad si Ben sa labas ng bayan at binigyan siya ng baril pati ng isang card na may address ng kaibigan niyang si Elton. Matapos ang maikling biyahe sa tren, nagtatago si Ben sa isa pang hotel at pinapanood sa TV ang pinakahuli niyang tape. Dahil alam niyang i-edit nila ang lahat, nirecord lang niya ang sarili habang nagbabasa ng libro. Itinakita rin ni Bobby ang tape ni Jenny na nagpapakitang nagpa-party ito sa isang club. Nakabihis bilang isang bulag na pari, umalis si Ben sa hotel upang ihulog ang tape sa kahon. Ngunit nandoon ang kartero at naghinala. Lumapit ito kay Ben, kunwari may itatanong upang makita ang kanyang mukha at sinimulang i-record siya. Kaya sinugod ni Ben ang kartero at inuntog ang ulo nito. Matapos ihulog ang tape sa kahon, tumakbo si Ben palayo. May isang kotse ang humahabol sa kanya, kaya tumawid siya sa kagubatan at tumalon sa bakod upang sundan ang dumaraang tren. Nagpaputok ang kartero, ngunit nakakatatas na si Ben sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang bagon patungo sa iba. Sa main, nagkunwari si Ben na may kapansanan at sumama sa isang grupo na nanonood ng palabas sa kalsada. Natagpuan si Jenny sa isang kasino at halos makatakas na sana siya sakay ng kotse, ngunit sa kasamaang palad, dalawang teenager ang nagsunog sa kanyang sasakyan at napatay siya. Ilang sandali lang ang lumipas nang sa wakas ay makilala ni Ben si Elton. Nakatira si Elton kasama ang kanyang ina, ngunit iginiit niyang hindi ito maayos ang pag-iisip kaya maaari nila itong baliwalain. Dinala ni Elton si Ben sa kanyang lihim na silid kung saan siya nag-iimprenta ng isang anti-network na newsletter. Dating pulis ang ama ni Elton, ngunit pinatay ito ng kanyang mga kasamahan nang tumutol siya sa sistema. Mula noon, naging rebelde si Elton. Ipinaliwanag din niya na ang mga street lamp sa buong bansa ay may mga scanner na kayang tukuyin ang hibla ng DNA, kaya dapat magtago si Ben sa ilalim ng lupa. Nagtayo ang ama ni Elton ng isang bunker noong Cold War, kaya gusto niyang doon magtago si Ben upang manalo. Pagkatapos, ililimbag niya ang kanyang rebelde na newsletter na may mukha ni Ben upang pasimulan ang isang revolusyon. Ginugol ni Ben ang gabi sa isang tagong silid at nirecord ang kanyang tape. Kinaumagahan, sinubukan niyang ihatid ito, ngunit nakita siya ng ina ni Elton. Agad siyang nakilala nito at sinubukang paandarin ang community alarm, kaya pinigilan siya ni Elton. Gayunman napagtanto ni Elton na maaari niyang ipaghiganti ang kanyang ama, kaya inalerto pa rin niya ang mga pulis. Hindi nagtagal, napalibutan ang bahay at umulan ng bala sa bawat dingding. Sinubukan ng ina na sabihin sa mga pulis kung nasaan sila, ngunit ikinulong siya ni Elton bago paandarin ang kanyang mga patibong. Nang pasufi ng mga pulis ang bahay, binuhusan ni Elton ng tubig ang mga kable ng kuryente sa sahig, na ikinakuryente ang ilang opisyal. Pagkatapos nito, tumakbo siya kasama si Ben palabas sa pader, sa lihim na silid, at nang subukang sumunod ang mga pulis, ang patibong ay nagbuga ng mga kemikal sa kanila at sinilaban sila. May isa pang patibong sa hagdan na sumisira sa kahoy, at ipinatapon ang mga pulis pababa. Pagkatapos, dinala ni Elton si Ben sa banyo at dumulas sila pababa sa isang poste sa loob ng shower. Sa susunod na silid, ipinakita ni Elton ang isang nakatagong pintuan sa sahig at bumaba sila sa isang lagusan. Sa kasamaang palad, may naghihintay na isang hunter at sinaksak si Elton bago hinabol si Ben. Nagkaroon ng matinding labanan at nasugatan ang kamay ni Ben bago niya nadisarmahan ang kalaban. Dinampot ni Elton ang kutsilyo at hiniwa ang bukong-bukong ng hunter upang ito ay matumba. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang hunter mula kay Dan na gustong makausap si Ben. Nang tanungin ni Ben kung bakit hindi na lang nila pekein ang buong palabas gamit ang kanilang teknolohiya,
Ipinaliwanag ni Dan na sinubukan na nila iyon, ngunit hindi kasing aliw ang mga computer-generated na tao kumpara sa totoong tao. Pagkatapos, inutusan ni Dan si Ben na patayin ang hunter upang maitala ito ng drone para sa mas mataas na ratings. Sa halip, binaril ni Ben ang drone. Pagkatapos nito, bumulusok palabas ng isang pinto si Elton at si Ben sakay ng isang sasakyan. Nakapunta sila sa kagubatan at nakitang sinusundan sila ng isang helicopter, kaya hiniling ni Elton kay Ben na iwan siya bilang pang-abala at tumakbo patungo sa kanlungan. Sa kasamaang palad, binaril sa ulo si Elton ng sniper sa chopper. 2 hunter ang pumaligid kay Ben, ngunit hindi sila makaputok dahil may utos na hulihin siya ng buhay upang bitayin sa live TV. Uno ng pampasabogog ang sasakyan, kaya pinaandar ni Ben ito sa tulay at tumalon palabas bago bumangga ang kotse sa isa sa mga hunter na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nahulog si Ben sa ilog habang binibigyan siya ng bracelet ng malaking bonus dahil sa pagpatay ng isang hunter. Matapos magtago sa kanayunan, sa wakas ay narating ni Ben ang lokasyon ng bunker, ngunit nadiskubre niyang winasak na ito ng gobyerno upang magtayo ng bagong lungsod. Ginugol niya ang gabi sa isang abandonadong bahay at napanaginipan ang kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng inspirasyong ipagpatuloy ang laro. Nang makarating ang mga pulis sa bahay na iyon, natagpuan nila ang pinakahuling tape ni Ben at isang mensahe na nagsasabing, "You made it." Sa gitna ng kalsada, binasag ni Ben ang bintana ng unang sasakyang dumaan at sumakay sa loob. Pinakot niya si Amelia upang pilitin siyang magmaneho ng pinakamabilis habang sinusundan sila ng mga drone at pulis. Matapos iwasan ang maraming sasakyan, bigla siyang lumiko at pumasok sa kabilang direksyon ng kalsada na nakatulong para mawala ang mga humahabol sa kanila ng sandali. Habang nasa biyahe, ininsulto ni Amelia si Ben sa kung ano-anong paraan. Ipinakita ni Ben sa kanya ang larawan ng kanyang pamilya at sinabi ang totoo tungkol sa mga manlalaro at sa mga peking video. Bigla na lang nahack ang AI ng sasakyan at napilitang huminto ang kotse. Sinubukan silang hulihin ng 2 redneck, ngunit nagpaputok ang isang drone upang patayin sila at asabugin ang kanilang truck, na nangangahulugang gusto ni Dan na manatiling buhay si Ben para sa mas marami pang tirada. Usang peking video sa TV ang nagpakita kay Amelia na humihingi ng tulong, kaya sa wakas ay naunawaan niya ang kwento ni Ben. Nagpatuloy sa pagmamaneho ang dalawa at marami silang nakasalubong na mga taong sumusuporta sa kanila sa gilid ng kalsada. Sa bandang huli, natagpuan nila ang daan na hinarangan ng leader ng mga hunter. Dahil maraming drone ang nagre-record, nagkunwari si Ben na may dala siyang mga pampasabog na gagamitin niya ipang patayan ang lahat ng sibilyan sa pambansang telebisyon. Humingi siya ng isang eroplano at 2 parachute at nakatanggap ng utos ang hunter na tanggapin ang kasunduan. Sinabi ni Ben kay Amelia na maaari na siyang umalis, ngunit tumanggi ito dahil nakita na niya ang katotohanan at nais niyang tumulong. Ilang minuto ang lumipas sa paliparan. Hiniling ni Ben sa leader ng hunter na tanggalin ang kanyang maskara. Tumanggi sana ito, ngunit inutusan siya ni Dan na gawin iyon at naitala ng kamera ang mukha ni Evan. Napansin ni Ben na ang mga piloto ay mga hunter din, kaya hiniling niyang dalhin siya sa Canada o pasasabugin niya ang eroplano. Habang nasa biyahe, nainip si Evan at ininsulto siya ni Ben, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Nang muntik na silang magkasakitan, nagkunwari si Amelia na takot sa bomba upang pigilan sila. Biglang lumitaw si Dan sa isang screen at ipinaliwanag na nascan na ng kanyang team ang eroplano, kaya alam nilang walang pampasabog. Naghanda ng barilin ni Evan si Dan, ngunit itinok ng mga piloto ang kanilang mga baril kay Evan at pinagalitan siya ni Dan dahil gusto niyang ipalabas ang pagkamatay ni Ben sa show. Pagkatapos nito, kinausap ni Dan si Ben ng tribado at inalok siya ng kasunduan. Kapag pinatay niya si Evan at ang mga piloto, maaari siyang maging bagong hunter at kikita ng milyon-milyon bawat taon. Tumanggi si Ben, kaya ipinakita ni Dan ang isang clip ng mga hunter na pinapatay sina Sheila at Kathy. Napasigaw si Ben sa matinding dalamhati at winasak ang screen sa galit. Isang naguguluhang Amelia ang binuksan ang kanyang screen at nakita si Bobby na ipinapalabas ang clip ng pagkamatay ng pamilya ni Ben. Sinasabing nilabag ng mga hunter ang mga patakaran. Ngayon, ang buong audience ay pumanig na kay Ben. Napagtanto ng isang piloto na ito ay isang patibong at hinanda ang kanyang baril. Ngunit naunahan siya ni Ben at ginamit siyang panangga habang nagpapaputok din ang ibang hunter.
Nagkaroon ng matinding labanan at aksidenteng napindot ang mga kontrol, kaya nagsimulang bumagsak ang eroplano. Matapos ang matinding pakikipagbuno, nabawi ni Ben ang kanyang baril at binaril sa ulo ang mga hunter. Pagkatapos inactivate ng drone ang remote pilot at muling lumipad ng maayos ang eroplano. Pagkaraan nito, hinanap ni Ben si Evan na nagtatago sa isang hatch at bigla siyang inatake. Muling sumiklab ang laban at nagawa ni Ben na ipukpok ang ulo ni Evan sa salamin. Dinampot ni Evan ang isang tipak ng salamin at hiniwa ang tiyan ni Ben habang isiniwalat na dati rin siyang manlalaro. Nakaligtas siya ng 29 na araw kaya inalok siya ng network na maging hunter upang pigilan siyang manalo. Ipinaliwanag ni Evan na pahihirapan ng network ang kanyang pamilya kung kinakailangan. Na nagpapahiwatig na peke ang ipinakitang footage. Nang paputok na sana si Evan kay Ben, biglang lumiko ang mga kontrol ng eroplano kaya pumalya ang putok. Tumama ang bala sa bintana at nagsimulang bumagsak ang eroplano. Sinubukan muli ni Evan na patayin si Ben, ngunit napagtanto ni Ben na ninakaw niya ang isang parachute at hinila ang hawakan. Naipit ang parachute sa basag na bintana at sinamantala ni Ben ang pagkakataon upang patayin si Evan gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, ibinigay ni Ben kay Amelia ang isang bag na may rebel newsletter ni Elliot at binuksan ang pinto upang makatalon siya. Sinundan siya ng drone kaya ininsulto niya ito at pinakawalan ang mga newsletter upang tangayon ng hangin. Sa TV, inanunsyo ni Dan na si Ben ang bagong hunter. Inarap ni Ben ang kamera at ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa kanyang anak na babae. Sinabi niya sa audience na minamanipula ng network ang lipunan. Kaya ang tunay na solusyon ay itigil ang panonood at harapin ang mga taong nasa likod ng lahat. Naputol ang kanyang talumpati nang putulin ng network ang signal at agad itong ine-edit ni Dan upang magmukha siyang baliw. Napanood ng mga tao kung paano papalapit ang eroplano sa istasyon, ngunit bigla na lamang itong sumabog sa himpapawid. Makalipas ang ilang panahon, sinuri ni Brad ang episode at itinuro na napakaraming hindi pagkakatugma upang paniwalaan na totoo ang istoryang kanilang napanood. Nagalit ang mga tao at nakuha ang black box ng eroplano, kaya kumalat online ang totoong footage. Dahil sa talumpati ni Ben at sa mga newsletter ni Elliot, tuluyan ng sinuportahan ng lipunan ang revolusyon at sinimula na nilang habulin ang network. Natuklasan din ni Brad na nawawala ang auto-eject seat ng eroplano. Kaya maaaring buhay pa si Ben. Sa supermarket, namimili sina Sheila at ang malusog na si Kathy gamit ang perang kinita ni Ben. Paglabas nila, nagulat sila nang makita si Ben na naghihintay sa kanila. Sa istasyon ng TV, takot na takot si Bobby sa galit na faramihan at nagbitiw sa trabaho. Umakyat si Dan sa entablado at nagsimulang maghagis ng mga bomba ang mga tao sa kanya. Sinakop ng mga rebelde ang gusali at nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng dako. Sinubukan ni Dan na tumakas, ngunit napisod siya sa isang kable at bumagsak. Mula sa apoy, lumitaw si Ben at binaril siya sa ulo. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa kayo ng mas maraming video na tulad nito. Salamat sa panonood.